Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay tayo ay nasa mabuting kalagayan. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinuman ang hindi maganda ang kanyang kalagayan ay nawa ay maging maganda ang kanyang kalagayan at ang kanyang mga problema ay masolusyunan sa pamamagitan o pamamaraan na halal, insha'Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ng lahat ng pasasalamat, paghihingi ng kapatawaran ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, silang mga taong tunay na mananampalataya ay sila yung mga tao na kung saan laging nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa dapat ipasalamat ng isang Muslim, ng isang mananampalataya ay ang siya ay kabilang sa mga tao na kung saan hindi pa tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa tinanggap. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay kabilang kapatid sa mga tao na kung saan hindi pa nilagutan ng kamatayan. Kabilang ka sa mga tao na kung saan minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay hinahantay niya upang ikaw ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa gusto kong ibigay na naseha o payo sa inyo, una sa aking sarili, bago kayo ng mga kapatid ko sa reliyong Islam, ay yung sabi ng mga ulama, ay arif haqiqat ad-dunya astarih. Alamin mo ang haqiqa o katotohanan ng mundong ito. Haqiqat ad-dunya. Alamin mo kung ano nga ba ang katotohanan ng mundong ito at ikaw ay magpapahinga o ikaw ay makakahinga o di kaya ang loob mo ay makakaluwag kapag ito ay nalaman mo kung ano nga ba ang tunay sa mundong ito. Ano nga ba ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito mga kapatid ay alamin mo kung ano nga ba ang mundong ito. Ang mundong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pananatili ba sa atin habang buhay? Hindi mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Katotohanan na ang mundong ito ay aalis at lilisanin din natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa ayaw at sa gusto natin ay lilisanin, aalis tayo sa mundong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. At tunay na ang mundong ito, ang pamumuhay sa mundong ito, amal hayatud dunya, ang pamumuhay sa mundong ito ay illa mata'ul ghurur. Ito ay palamutin ng kapatid. Ito ay dadaanan lang natin kapatid. Illa mata'ul ghurur. Mata'. Pagsasaya lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ito ay dadaanan lang natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dapat mong malaman kapatid na ang mundong ito ay hindi ang siyang pananatilihin natin sa habang buhay. Bagkus ang mundong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay dadaanan lang natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa hindi natin maintindihan sa ating mga kapatid na kung saan alam nila na sila ay hindi habang buhay ang pananatili sa mundong ito. Alam nila na sila ay lalagutan o aabutan ng kamatayan, subalit kanila pang minamahal ang mundong ito. Ang mundong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam
Isa sa pinakamalaking dahilan o naging dahilan kung kaya't nag-away ang magkapatid, nag-away ang mag-ama, nag-away ang mag-asawa, nag-away ang magkamag-anak, nag-away ang magkaibigan, dahil lang sa mundong ito mga kapatid. Dahil lang sa mundong ito mga kapatid, may mga tao na kung saan hindi na nila kinakausap, lumipas ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, at hanggang ngayon ay hindi pa sila nag-uusap. Ito ay nakakalungkot mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat dahil lang sa mundong ito, dahil lang sa pera, dahil lang sa business, dahil lang sa pride mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kanilang ipinagpalit ang pagkakapatiran, ay kanilang pinagpalit ang kanilang pagkakamag-anakan, pagkakapamilyahan. Ito ay pinagpalit nila dahil lang sa mundong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ilan ba ang mga kakilala natin o maging ang ating mga sarili na hindi natin kinakausap si fulan o si ganito, si ganyan, dahil sa meron kayong naging alitan sa business, patungkol sa pera, o di kaya naman sa pride. Subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gaano ba kahalaga sa inyo ang mundong ito? Na kung saan may ibang tao na kaya na niyang paslangin ang tao. Kaya na niyang kalimutan ng isang tao dahil lang sa mundo ito, dahil lang sa pera, dahil lang sa position. Nang dahil sa position, nang dahil sa pera ay nagkaroon ng maraming alitan, pagkakalimot sa bawat isa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang mundong ito kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah, janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbatan ma'an." Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang mundong ito ay titimbangin sa harap ni kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ba'udatin ma saqa kafiran minha, ay katulad dito ng isang pakpak ng langaw o pakpak ng lamok na napakaliit. Ganon yung timbang ng mundong ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na napakaliit ito na kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mundong ito. Subalit mga kapatid, sa atin ang mundong ito parang hindi ka na, dahil kulang ang iyong pera, o di kaya lugi ka sa iyong business, o di kaya ay dahil lang sa konting mga bagay na hindi pinagkakaunawaan, ay hindi na tayo makatulog ng maayos, wala ka ng kapayapaan, dahil nga kapatid sa wahan. Ano yung wahan mga kapatid? Dahil sa pagmamahal natin sa mundong ito. At yan ang katotohanan mga kapatid, sobrang nating minamahal ang mundong ito. Alamin mo kapatid, na ang mundong ito ay aalis at aalis tayo dito. Hindi tayo mananatili dito. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilangin mo, tingnan mo ang iyong sarili bago ikaw ay tanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Hasibu, suriin ninyo ang inyong mga sarili bago kayo ay suriin. Bago kayo tanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa inyong mga nagawa. Kapatid, kung ikaw ay namatay na at ikaw ay nasa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ka nakapagbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, bago ikaw ay abutan ng kamatayan, ikaw ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa iyong mga nagawang hindi magaganda, mula sa iyong mga nasabi na hindi magaganda, at ito ay pagbabayaran mo sa araw ng pagtutuos. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, timbangin natin, tignan natin ang ating mga sarili, baguhin natin ang ating mga sarili, suriin ang ating mga sarili kung ano nga ba ang kulang sa akin. Una, ano nga ba ang kulang sa akin sa connection namin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Aking bang sinusunod
ang mga ipinag-uutos sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Aking bang iniiwasan ang mga ipinagbabawal sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala? O baka naman kapatid, ikaw ay kabaliktaran sa mga bagay na ito? Tanungin mo ang iyong sarili kapatid sa pananampalatayang Islam. Maaring ikaw kapatid, ikaw ay nag-Muslim lang dahil sa mga balik Islam ng mga kapatid. Baka ikaw naman ay nag-Muslim lang dahil sa para makapag-asawa ka ng marami. Baka naman ikaw ay yumakap lang sa Islam dahil trip-trip mo lang, o baka naman may intention kang iba. Ito ay nakakatakot mga kapatid na ating ayusin ang ating mga puso. Sa aking mga kapatid naman ng mga born Muslim, hindi po porket na tayo ay ipinanganak na Muslim ay Muslim na talaga tayo. Ang pagiging isang Muslim mga kapatid ay sa pamamagitan ng pagsunod, pagsuko at pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod sa mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pang tignan ang ating mga sarili, tignan natin, suriin natin ang ating mga sarili, at tignan mo rin kapatid kung ano nga ba ang katotohanan ng mundong ito. Ang katotohanan ng mundong ito, ang sagot nito mga kapatid, ay siyang mapalinlang lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang mundong ito at ang mga nilalaman nito mga kapatid, ito ay palamuti lang sa atin. Ito ay pagsubok lang sa atin, nang sa ganon ay masubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino nga ba ang nararapat na pumasok sa paraiso at kung sino nga ba ang nararapat na pumunta sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan ang kanyang isinaadon na kanyang sinabi, linabluwahum ayyukum ahsanu amala. Sa pinakamalapit nito kahulugan, katotohanan na ang mundong ito at ang nilalaman nito ay palamote lang upang kayo ay subukan at malaman kung sino nga ba ang tunay na ikhlas o taos-puso na gumagawa sa bagay na yun. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay payo una sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa relihiyong Islam, na ating payuhan. Tanungin natin ang ating mga sarili at dapat mong malaman ang katotohanan ng mundong ito ay hindi ito yung paghabang buhay. Kaya huwag kang masyadong malungkot sa mga bagay na nangyayari sa iyo, sapagkat ang mga bagay ng kapatid ay pagtawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo upang ikaw ay magtauba, upang ikaw ay magbalik loob sa Kanya kapatid sa pananampalatayang Islam. Yan ang pagtawag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga nangyayari sa ating buhay. At hanggang dyan lang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.